10 referrers. Ayan. So, syempre si Coach Alfonso. So, imagine, no, kahit na OFW nakapag-lead siya ng 381, nakapag-usap siya, nakapag-close ng 381. Si Coach Maria, Coach Angeli, si Ideli, Coach Mark J, Bridget Carol, Tracy, Coach Jemary, Michael Tipasha, and Louie here. So congratulations sa inyo. And syempre yung ating top sponsors, syempre yours truly. And my partner Angeli Hales, Coach Jemary Sumalinog, and Coach Junjun Certeza. And syempre si RG Capuras and Mark J. Reyes. So na-imagine ko lang na si top sponsors, may J talaga. So lahat ng J makakasama sa top sponsors. Hey, joke lang. So syempre, i-goal natin yan na makasama din sa top sponsors. Alright? So, kaya ba natin yan, winners? Kaya ba? Kaya ba? So, paki-chat nga dyan. Ayan. O yun, kayang-kaya. Ayan, sige. So, syempre, yun nga, bago tayo mag-umpisa, so, kanina pa ako nagsasalita dito, pero hindi pa ako nagpapakilala, no? So, yun. So, mapakilala muna ako. So, yun. Ayan, so ako nga pala yung pogi-pogi niyong coach. Sure? So ako nga pala si RJ Escanio, isa sa mga official leader ng Team Genuine Academy. And syempre, ako founder ng Team Genuine Polaris. So isa rin sa mga consistent top sales and top sponsors, 100,000 Achievers Club. And syempre po, nakasama din po tayo sa Diamond rank ng ating affiliate company na GFox International. Ayan. So at least kahit pa paano, alam niyo na yung, kahit pa paano alam niya kung sino si RJ Escanio. Ayan. So next, so siguro I think magsimula na tayo sa ating magiging topic ngayong gabi. So based sa picture na nakikita ninyo, ayan. So ano yung nakikita niyo sa sa screen niyo? So paki-chat nga diyan kung ano yung nakikita ninyo. Ayan. So meron ba kayong nakikita or ano? Ayun, tinutulak ang bato. So, yun, bola daw. Yan, so tinutulak yung bato, ayan, tinutulak yung bato. Yun, tama kayo sa nakikita niyo dito sa screen. So, isang tao na tinutulak yung bato paakyat ng bundok. Ayan, so tinutulak yung bato paakyat ng bundok. So actually, meron itong story. So yung story nito ay tungkol kay Sisyphus. So kung naririnig niyo na yung kwento regarding dito about myth, actually mythology to siya, myth of Sisyphus. It's a Greek mythology, it's a Greek god. Okay? So isa siya sa mga Diyos ng Griego. So actually, meron itong kwento. So quick story lang na itong si Sisyphus, okay? So kumbaga meron siyang kasalanan kay Zeus. So nagkasala siya. Kaya yung ginawa sa kanya ay hinatulan siya. So merong punishment. So actually hindi yan bola, bato yan, bato. So meron siyang punishment. So yung punishment niya galing kay Zeus. Since 'di ba Diyos siya, immortal. So yung kanya nagiging punishment habang buhay na pagtutulak ng bato paakyat ng bundok. Okay? So yun yung nagiging punishment. So, di ba, sobrang hirap naman nun. Magtutulak ka ng bato, ng ganyang kalaking bato paakyat ng bundok, di ba? And yun nga, since habang buhay siya magtutulak ng bato, kapag yung nangyayari, kapag umabot na yung bolang bato doon sa tuktok ng bundok, gumugulong siya pabalik doon sa baba, sa paanan ng bundok. So yung gagawin naman ni Sisyphus, bababa ulit siya ng bundok, tapos iaakyat ulit yung bato hanggang sa tuktok ng bundok. Pero pag nandun na sa tuktok ng bundok, gugulong ulit yung bato. Kasi bilog siya eh. Bilog. So
Tapos gugulong ulit yung bato papunta sa paanan ng bundok. So, bababa na naman si Sisyphus. So hanggang yun yung nangyayari paulit-ulit. So kasi nga yun yung kanyang yun yung kanyang punishment eh. Buong buhay niya, yun lang yung gagawin niya. Kasi kapag hindi niya gagawin, syempre papatayin siya ni Zeus. So para sa inyo winners, nagiging masaya ba si Sisyphus sa kanyang hatol or sa kanyang punishment? So nagiging masaya ba siya or hindi? Diba? Mahirap yan. O, hindi daw sabi ni Flor. So hindi po, ayan. So syempre kung tayo ng mga tao, kung i-imagine natin, sobrang hirap, so alam mo yun, sobrang struggle talaga. Kasi nga habang buhay habang buhay siyang magtutulak ng bato eh. Ang sobrang bigat pa kaya niyan. Diba, makikita nyo, mas malaki pa sa kanya yung bato. So sobrang hirap ng kanyang punishment. Pero what if sasabihin ko sa inyo, nagiging masaya si Sisyphus sa pagtutulak ng bato? Di ba? So bakit siya nagiging masaya? Kasi ito 'yon. Kumbaga, kumbaga since naging punishment na 'yon ni Zeus sa kanya, 'di ba? So habang buhay niyang pinapasan niyan yung pagsubok niya sa kanya. So paulit-ulit na kanyang ginagawa. So every time na matutulak niya yung bato sa pinakatuktok, 'di ba gugulong siya ulit pababa? So doon siya nakakaranas ng freedom. 'Di ba? Kasi bababa siya ulit, ang sobrang 'di ba? Gagaan na naman ulit yung pakiramdam niya kasi naitulak niya sa tuktok. Tapos bababa siya ulit. Tapos mahihirapan na naman siya papunta sa bundok. Pero para sa kanya, nagiging masaya siya kasi alam niya na itong paghihirap na 'to, yung paghihirap niya sa pagtutulak ng bato ay matatapos din kapag naabot niya yung tuktok ng bundok. So pagdating niya dun sa tuktok ng bundok, gugulong ulit yung bato. So makakaramdam ulit siya ng freedom, tapos babalik siya ulit. So kumbaga, magiging masaya siya dahil yun yung nagiging kumbaga yun na yung nagiging goal niya, di ba? And at the same time, nasasanay na siya. So every time na tinutulak niya yung bato, nagiging magaan sa kanya ang bato. Kaya habang tinutulak niya, yung punishment sa kanya, parang alam mo yun, parang nagiging hobby na lang sa kanya. Kasi sobrang gaan na para sa kanya yung bato. Kasi paulit-ulit na ginagawa niya. Di ba? So yun. So bakit ko kinuwento itong buhay ni Sisyphus? Kasi ito yung makaka-relate sa ating topic ngayon, which is ayan. So the power of persistence. Ayan. So sino dito makakahula kung ano yung meaning ng persistence para sa inyo? Ayan. So sino makakahula dito? Sino alam dito yung kahulugan ng persistence? O pagpumilit, pagtiyaga, yan, pagpapatuloy. So yun. So actually ayun, porsigido, tuloy-tuloy, pagtiyaga. So tama kayong lahat. Kasi kahit ako ni-research ko din kung ano ba yung meaning ng persistence. And una, syempre, hinanap ko muna yung translation niya in Tagalog. So sobrang dami ng translation niya, yung persistence. So yan nga, tama lahat yung sinabi nyo. Pagtsatsaga, pagpapatuloy, pagpupumilit, pagiging makulit, lahat yan tama. And yan nga, yung meaning niya talaga is pagpapatuloy sa kahit anumang sitwasyon na nangyari sa buhay natin. So ganyan yung persistence. And yun nga
doon ko din na-realize bakit ganun yung bakit ganun yung mga translation niya sa Tagalog, 'di ba? Pagpupumilit, pagiging makulit. Kasi kapag kasi 'di ba, kapag pag-usapan natin yung mga yung pangarap natin, hindi ba tayo pinipilit yung sarili natin para abutin yung pangarap na yan, 'di ba? Hindi ba natin kailangan magiging makulit para maabot yung pangarap na yon? Hindi ba natin kailangan na maging matyaga? 'Di ba kailangan yun lahat? So that's the reason why na ang dami niyang translation regarding translation sa Tagalog about persistence. So sa pagpapatuloy na kahit ano man yung mangyari sa buhay natin. Kung ano man yung sitwasyon, kung ano yung mga challenges, kung ano yung mga pagsubok, pero nagpapatuloy pa rin. So katulad ni Sisyphus, na kahit anumang struggle, di ba? Kahit anumang hirap ng punishment niya, pero nagpapatuloy at nagpapatuloy pa rin. Di ba? So yun. So yung tanong ko ngayon, so bakit nga ba talaga natin kailangan maging persistent? Bakit nga ba talaga natin kailangan magtuloy-tuloy? Kahit na sobrang hirap na yung mga dinadaan natin, di ba? So ito 'yon. Ayan. So balik tayo. 'Yon. So why? So unang-una, persistence will make you an expert. Okay? Magiging expert tayo kapag nagiging persistent tayo. Kasi 'di ba, na ano 'yan, lagi kong tawag dito, inaalala yung mga turo sa atin dito sa Team Genuine Academy. And isa yun sa pinakatumatak sa akin is regarding about 10,000 hours rule. So sino nakakaalam nun? Di ba? Ang meaning, para magiging expert tayo sa isang bagay, kailangan natin magawa yun ng 10,000 oras. So 10,000 hours. Okay? So hindi naman yung tipong 24/7 talaga na walang tulugan. 'Di ba? For example, kung full-time ka, so for full-time ka katulad namin ni Coach Angie, 'di ba? So ginagawa namin yung business na to 13 to 15 hours a day. So lagay natin makapag-average kami ng 14 hours per day. So ibig sabihin, in 10 days, 140 hours. So 10 ano pa lang 'yan, 10 oras, di ba? So pag sa 100 araw, so more than 3 months, nasa 1,400 hours pa lang 'yon. So ibig sabihin hindi kasya yung isang buwan para sabihin magiging expert tayo sa isang bagay. So kuha ko ng calculator. So 14 times 365. So that's 5,110 hours. So ibig sabihin, kailangan namin ng 2 taon para magiging expert sa isang bagay. So what do I mean about expert? Alam mo yun, yung ginagawa mo na yung isang bagay na hindi mo na iniisip. So just for example, pagsisipilyo, pagtututbrush, pagliligo, di ba nagagawa na natin automatic. Kasi expert na tayo dyan eh. Ilang taon na ba natin yan ginagawa, di ba? So, because nagiging persistent tayo, di ba? So, katulad din dito sa negosyo natin, dito sa Team Genuine. So, para na magiging automatic sa atin, para na magiging unconscious confident, di ba? Unconsciously confident tayo na sa bagay na ginagawa natin, kailangan natin ng 10,000 oras na ginagawa ng patuloy-tuloy na ginagawa. Yun. Alright, so yan yung una kung bakit kailangan natin maging persistent ay para magiging expert tayo. Pangalawa, persistence will motivate us to try harder. So tama naman, di ba? Kasi kapag nagtuloy-tuloy tayo, tapos syempre hindi naman natin maiwasan na magkamali, na mag-fail, lahat yan mararanasan natin. Pero every time na makakaranas tayo and nagiging persistent tayo, magtutuloy-tuloy tayo. Mamomotivate natin yung sarili natin na kailangan pa natin gawin yung pinaka-the best talaga natin. Okay? So yun, pangalawa yun. And pangatlo, persistence will teach us the value of success. So tuturuan tayo
kung ano yung kahalagahan ng success. Okay? Yun yung persistence. So napaka-importante bagay na kailangan natin ma-master yun. It will teach us the value of success. Kasi bakit? Kasi just for example, kung may meron tayong mga makikitang instant millionaire, mga instant yaman, di ba anong nangyayari sa kanila? 1 month, 2 months, 3 months, wala na agad, di ba? Kasi nga kumbaga hindi nila nabibigyan ng effort sa bagay na 'yan. Kung nagiging persistent tayo, di ba? Kapag naging persistent tayo, binibigay natin yung oras natin, binibigay natin yung effort natin. And lahat ng pinaghirapan natin ay talagang, alam mo yon, paano talaga natin, ma-appreciate talaga natin, iingatan talaga natin, pahalagahan talaga natin. So that's the same with success. Kapag nagiging persistent tayo, tapos nagiging successful tayo, tuturuan tayo kung paano yun pahalagahan, kung paano yun iingatan. Alright? So yun, pangatlong reason yun kung bakit kailangan natin maging persistent. Next, persistence will help us gain experience. So tama naman, di ba? Kasi paano ka naman nga makaka-gain ng experience, ng karanasan kung hindi tayo magpapatuloy. So, ito isang example. Alam niyo ba yung Team Genuine Academy ay isang produkto ng 8 taong experience ng ating founder na si Coach Earl. Di ba? So, di ba ang lupit, di ba? Kasi ang sobrang ganda ng Team Genuine Academy, yung sistema natin, ay dahil lang yun sa nagiging experience ng founder natin. Tapos patuloy at patuloy pa yan nag-improve. Dahil hindi na lang si Coach Earl, ang dami ng coaches na nag-aambagan ng kanilang mga experiences, di ba? So hindi niyo na kailangan pa alam mo yun, hindi niyo na kailangan, baga, nagiging efficient teacher na yung Team Genuine Academy dahil nakakapag-save na kayo ng time tsaka yung effort ninyo. Tama ba? So, kumbaga, katulad din dito, kapag naging persistent tayo, so makakapag-gain tayo ng experience. And at the same time, di ba? At the same time, kapag nagiging successful tayo, lahat ng mga experience na nararanasan natin ay pwede natin yun magagamit na ma-inspire, na ma-motivate ng ibang tao. So, tama ba? Tama? Agree? Right? Okay? Yon. And the next, persistence will make you aware of your weaknesses. O yon. Kasi habang nagpapatuloy tayo, sabi ko nga kanina, doon natin mararanasan yung lahat ng mga challenges, 'di ba? Lahat ng mga paghihirap. Akala nyo pagpasok dito sa Team Genuine, ang dali-dali na, hindi yan. Okay? So ang dami natin kailangan maranasan para magiging successful. And dahil sa pagpapatuloy natin dito sa business natin, dito sa Team Genuine, doon natin malalaman kung ano ba talaga yung weakness natin. So just like for example ako, yung weakness ko talaga before ay yung, actually ako considered as introvert talaga kasi sobrang mahihain ako. Kahit nga sa pangliligaw pa lang kay Coach Andy, sobrang pinadaan ko sa sulat, di ba? Kahit naka face to face na. Kasi yun talaga yung weakness ko. Walang ka-confidence. Pero dahil dito sa persistence, di ba? So, yun, nakakapag-approach na ng prospects, nakapag-usap na sa mga clients, ng mga members. Pero dati hindi mo talaga mapapagawa yan sa akin. So, yun din yung nagiging benefit ng pagiging persistence. Okay, so okay ba tayo dito, winners? So, meron bang mga natutunan? So pagkatapos dito, so i-discuss ko naman sa inyo paano nga ba talaga magiging persistent, Coach RJ? Kasi sinabi mo na kung ano ba yung persistence, kung ano ba yung kahalagahan ng pagiging persistent. So paano nga ba talaga magiging persistent? So gusto niyo bang malaman?
So, ayun, so ang dami, ang dami. So gusto niyo bang malaman kung paano ba namin magagawa na maging persistent? Ayan. So syempre bago niyan, meron lang akong ikwento. Ayan, so stop muna natin. So meron akong kwento regarding about sa sa naging karanasan namin ni Coach Angeli nung before kami na pumasok dito sa Team Genmin. So yun nga, before kami dito na nag-enroll dito sa Team Genmin. So meron kaming business before ni Coach Angeli. So magkasama din kami doon. So nagkaroon siya ng 5 years na experience, ako naman 2 taon. So alam mo yun, yung sobrang daming mga struggles, mga pagsubok. And ako personally, doon ko naranasan na maghirap. Bakit? Kasi unlike dito sa Team Genuine, di ba, tinuturuan tayo dito kung paano mag-manage ng pera, kung paano kumita ng pera, di ba? Pero dati sa akin kasi, sa amin before, wala eh. Wala talaga. So tinuturuan kami kung paano mag-waldas ng pera. Kaya yun yung isa sa pinaka natutunan ko doon. So it's actually, hindi ko naman siya pinagsisihan kasi dahil doon, meron akong mga natutunan. So just imagine almost 300 to 400,000 yung nalugi ko doon in just 2 years time. Tapos nung before ako na before ko na pag-join ng Team Genuine, yung tanging laman ng bank account ko ay 10,000. Tapos pinang-enroll ko yung 4880, 'di ba? Kasi para sa akin kasi kumbaga kino-consider ko 'yon hindi siya losses. Kundi kino-consider ko 'yon as an investment. So kumbaga para sa akin parang pinang-enroll ko sa isang school, di ba? So yun nga, 10,000 na lang yung natira sa bank account ko noon. So yung kalahati pinang-enroll ko, yung kalahati since naka-passbook ako, so pina-transfer ko sa bank account ni Coach Angeli kasi syempre yung maintaining 10,000, di ba? So baka makaltasan. So pina-transfer ko. And yun, nung nag-start ako dito sa Team Genuine, after 6 months, yun, nag-ano din si Coach Angeli, nag-enroll din nung November 2020. And fast forward, yun, ito na kami. Isa sa mga coaches ng Team Genuine Academy. So kumbaga, alam naman ng iba dito yung mga pinagdaanan namin. So na-share ko na din ito sa Zero to Hero, di ba? Yung mga pinagdaanan namin mula nung nag-join kami dito nung nag-enroll kami dito sa Team Genuine. Sobrang challenging, sobrang hirap sobrang hirap ng mga naging karanasan. Pero yun lang naman talaga yung isa sa mga iniisip namin ni Coach Angeli na paano pag magtuloy-tuloy tayo dito, di ba? So, syempre pag magtuloy-tuloy kami, merong chance na maging successful kami. Pero what if dahil kapag ginawa naming excuse yung mga naranasan namin, so ano yung mangyayari? Di ba? So wala, hinto. So buti na lang talaga tumuloy kami. So ito yung i-share ko sa inyo kung paano nga ba namin nagawa na magtuloy-tuloy sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng mga pagsubok. So yon. Ito yon. So una, so I hope na meron tayong mga ball pen tsaka yung notes natin. Yan. So una, we have to increase our AQ. AQ or adversity quotient. So ano ibig sabihin ng adversity quotient? Ito yung ability natin kung paano tayo mag-handle sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Okay? Kasi yung mga successful na tao, kahit hindi man sila matalino, kahit hindi man mataas yung IQ nila, pero for sure, mataas yung kanilang AQ or yung adversity quotient. Bakit?
Kasi alam nila kung paano i-handle yung mga sitwasyon sa buhay. Alam nila kung ano yung tamang mindset pagdating sa mga challenges na dumadating sa buhay. Okay? Alam nila. And kahit na anong dami ng mga negative na nakapaligid sa kanila, hindi nila hinahayaan na ma-influensyahan sila ng mga negatives na yon. Kasi mataas yung adversity quotient. Kumbaga dito sa adversity quotient, ginagamit din nila yung utak sa tamang paraan with action. Okay? Kung sa IQ, matalino sila matalino na sila by books or ano, di ba? Dito naman sa AQ, matalino with action. Okay? So ito yung mga considered as mga successful na tao, yung mga merong rich mindset. Merong mga rich mindset. Okay? Kasi kapag kung 'di ba kung na-observe natin, 'di ba? Karamihan sa mga tao madrama. 'Di ba? Kasi sila yung mga matataas naman yung EQ. So hindi dito diaper yung pinag-uusapan natin ha. EQ which means emotional quotient. Kumbaga, pinapairal nila kung ano yung nararamdaman nila. So iniisip nila bakit ganun ang mundo, 'di ba? Napaka-unfair naman ng mundo, 'di ba? Tapos ito yung mga taong nagbi-build talaga ng kadaramahan sa buhay. Kahit na isang tao dito, isang salita mo lang na nakaka-offend, so iyak agad. So kumbaga ito yung mga taong ito yung mga taong pinapairal nila yung puso sa isip. So that's the reason why nga na binigyan tayo ng Diyos ng utak dito sa taas, tapos yung puso sa baba. Kasi kailangan muna natin gamitin yung utak natin bago yung puso. Kaya nga meron tayong kasabihan, di ba? Follow your brain and take your heart with you. So yun ang lagi kong yan yung nakukuha ko kay Coach Carl ng mga hugot. Di ba? Follow your brain and take your heart with you. So kalokohan yung follow your heart, kalokohan yun. Okay? Follow your brain and take your heart with you. Okay, so naintindihan ba, winners? Yun yung number 1 na sikreto kung paano ba magiging persistent. Kung gusto natin maging persistent sa bagay na ginagawa natin, increase your adversity quotient or yung AQ. Okay? Agree ba? Nagigets ba, winners? Nagigets ba? Ayan. So second. So ito naman yung second natin. Ayan. So treat failure as your best friend. Okay? So meron akong picture na pinakita dyan. Ano yung abbreviation ng FAIL? First attempt in learning. So ito yung mga successful na tao, yung mga taong merong rich mindset. Kumbaga, ginagawa nilang best friend yung mga pagkakamali nila, ginagawa nilang parang asawa lang di ba? Di ba? Kasi alam nila na yung mga pagkakamali, yung mga failures na yun, normal lang talaga yun pagdating sa negosyo. Kahit hindi lang sa negosyo, pero kahit sa ibang bagay. Okay? Kahit saan ka magaling. So, napaka normal ito. Okay? Kasi hindi naman tayo pinanganak agad-agad na magaling. Tama ba? Wala naman sa inyo dito na pinanganak na tapos 1 year old, 1 month pa lang nagbebenta ng spirulina, nagbebenta na ng Kojic. Meron ba dito sa inyo ganon? So, wala naman, di ba? So, kumbaga, itong mga pagkakamali natin ay magiging lesson ito. So that's the reason why na nagiging best friend ng mga successful na tao yung mga pagkakamali. Bakit? Hindi dahil sa nagfi-fail sila, kundi dahil doon sa mga matututunan nila doon sa mga pagkakamali nila.
Bakit? Kasi doon na mag-uumpisa yung self-development na tinatawag natin. Okay? Kasi yung mga taong merong poor mindset, okay? Kino-consider nila yung mga pagkakamali nila, yung mga failure nila bilang worst enemy. Paano ibig sabihin? Minsan, kadalasan, di ba? Kadalasan, iniiwasan nilang magkamali. Ayaw nilang magkamali. Kasi sino ba naman gustong magkamali? Kasi alam natin kung ano yung ano eh. Alam natin yung yung feeling na ma-feel, yung feeling na ma-reject, yung feeling na tawag dito, yung feeling na um, ma-feel, na magkamali, di ba? Alam natin kung ano yung feeling eh, sobrang sakit, di ba? Kasi mas mataas kasi yung, back to number 1, mas mataas yung EQ. Feeling mo lang kasi yun. Okay? Pero subukan yung i-treat na bilang best friend yung mga pagkakamali na yun. Tapos every time na meron tayong mga pagkakamali na nagagawa, di ba? Meron tayong mga bagong matutunan. At doon pa lang, doon na mag-uumpisa na mabibuild yung best version ng sarili natin. Okay? Agree ba? Pero syempre, dito sa mga pagkakamali na to, wag naman yung wag naman yung paulit-ulit na paulit-ulit na pagkakamali sa parehong bagay. Okay? Kasi parang lang yan eh, parang nagmamahal ka lang ng isang tao ng nagmamahal ka lang ng maling tao ng paulit-ulit. So ano yung tawag niyo doon? Diba? Anong tawag niyo doon? Sige nga. Di ba? So, kumbaga, yun tama. Di ba? Ang tawag doon, kayo na lang magbasa. Kasi hindi ako eh. Di ba? So, kayo na lang magbasa nun. Ayun. Di ba? So, yun. So, we have to treat failure as our best friend. Kasi every time na nagkakamali tayo, meron tayong matutunan. So, isa yan sa mga secret kung paano tayo magiging persistent sa bagay na ginagawa natin. Kung gusto mo maging persistent, you have to treat failure as your best friend. Alright? So next na tayo. So next, pangatlo, don't take rejections personally. Okay? So, kumbaga, kung nagiging lugar yung Team Genuine Academy, bago tayo pumasok sa lugar na yon, ito yung sign na makikita mo. Welcome to rejection, stay strong. Di ba? So, hindi siya welcome to Team Genuine Academy, drive safely. Hindi yon. Welcome to rejection, stay strong. So, yun yung makikita natin bago tayo pumasok sa Team Genuine Academy. Bakit? Kasi habang ginagawa natin itong negosyo, ang sobrang daming rejection tayong mararanasan. Mare-reject tayo noong unang-una ng mga mahal natin sa buhay. Ito yung mga taong hindi maniniwala sa atin. Ito yung mga taong walang believe sa atin na maabot natin yung mga gusto, yung mga pangarap natin. Sa pagbebenta ng products, ang daming rejection. Diba? Walang pera, saka na lang. Diba? Kapag gino-offer natin itong opportunity, saka na lang, ay scam yan, ganyan. So, sobrang daming rejection. So that's the reason why we need to stay strong. Gusto natin maging persistent, don't take rejections personally. Kasi yung mga rejections na yun, hindi naman sila yung magde-define kung sino talaga yung pagkatao natin, tama? Kasi tayo lang naman yung nakakakilalan kung sino tayo. Tayo lang naman nakakaalam kung ano ba talaga yung patutunguhan natin. Tayo lang yung nakakaalam kung yung mga ginagawa natin. And napakaswerte natin dahil dito tayo sa Team Genuine dahil
kami yung mga magsusuporta sa inyo. Okay? Napakaswerte natin dahil yan, yung mga coaches natin, yung mga Team Genuine students natin, di ba? Every time na may ipopost tayo na achievement, di ba? Ang daming comments, di ba? So, actually natutuwa nga ako di ba? Kakaano lang natin, kaka-26 lang natin kahapon. And before ako na maging part ng Team Genuine, di ba? Kapag mag-post ako ng ganyan, ng birthday, di ba? So sobrang halos walang nag-greet sa akin, gano'n. Tapos kahapon, hanggang kanina pa nga nagugulat ako, halang sobrang daming good greetings. Tapos nakikita ko puro Team Genuine. So maraming salamat sa mga greetings niyo, winners. So alam mo yun yung feeling ko na yung feeling na sobrang saya. Bakit? Kasi sobrang daming may mga nagsusuporta. So birthday pa nga lang yun, ganun na yung kadami yung magsusuporta sa iyo. How much more kapag nagiging successful tayo. O, di ba? So kumbaga, doon pa lang, sabi ko, birthday ko pa lang yun. So how much more kapag na-hit ko na yung 1,000,000, yung first million ko, di ba? How much more na-achieve ko na yung na meron ako mga natutulungang tao. Di ba sobrang daming suporta tayong matatanggap dito pa lang sa Team Genuine. Di ba? So di ba? Kita nyo, meron pang mga humahabol. So thank you. Oh, yun, di ba? So napakaswerte natin dahil sobrang supportive ng Team Genuine Academy. Okay? So pasalamatan natin yung mga tao yun. So don't take rejections personally. Kasi yung mga taong pinipersonal yung mga rejection, yun yung mga losers. Kasi yan nga, balik sa number 1, pinapairal yung EQ, emotional quotient. Pinapairal ko ano yung nararamdaman. So that's the reason why na ito yung mga successful na tao, yung matataas yung AQ, yung adversity quotient. Kasi alam nila na hindi naman yun yung magde-define sa kung sino sila Alam nila kung paano sila mag-adjust sa mga tao yan. Di ba? Katulad din sa atin dito. Kina-qualify muna bago pumasok sa Team Genuine. Di ba? So yun. Yun yung number 3 natin. Kung gusto natin magiging persistent dito sa ginagawa natin, dito sa business natin, o sa kahit anumang aspeto ng buhay natin. Alright, so meron bang mga natutunan, winners? Ang daming pahabol. So marami bang natutunan? So next tayo. Ayan. So next, para magiging persistent tayo, accept failure as part of the process. Okay? Kasi merong mga taong nga ayaw magkamali. Kasi ayaw nilang kumbaga gusto nilang maging perfect lahat. Gusto nila yung sitwasyon ay naaayon sa kagustuhan nila. Pero hindi ganun yung nangyayari. Okay, tayo yung mag-a-adjust sa sitwasyon. Tayo yung mag-a-adjust sa panahon. So, for example, kapag na-fail tayo, di ba? So please always remember that is only part of the process. Nasa proseso tayo Nasa Team Genuine Academy tayo, habang inaaral natin yung mga modules doon, is part of the process. Tapos, kapag ina-apply natin kung ano yung mga natutunan natin doon sa loob ng Team Genuine Academy, hindi natin maiiwasan na magkakaroon tayo yung mga failures, yung mga rejections, yung mga pagkakamali. Hindi natin yun maiiwasan. So, always remember failure is part of the process. Okay? Kasi, kumbaga kumbaga parang lang yan Kumbaga parang ang buto, di ba? Yung seed. So kapag tinanim natin sa lupa,
Tapos, di ba, sobrang dilim. Kumbaga, kung for example, imagine natin na tayo yung buto na yon. Kapag tinanim tayo sa lupa, di ba, sobrang dilim, di ba? Pero after how many years, kapag tumubo na tayo, so yung buto pala na tinanim is yung buto ng mangga. So after nun, di ba, mamumukadkad na, tapos magbubunga ng marami, ng masagana. Bakit? Kasi dumaan tayo dun sa proseso na yun. Okay? Kasi kapag shortcut natin yung proseso dahil lang sa ayaw natin magkamali, dahil sa ayaw lang natin na yun, magkamali, di ba? So mas lalo tayong magkakamali talaga. So napakaswerte natin dahil nasa Team Genuine tayo. Meron tayong step-by-step process mula sa fundamentals hanggang sa online selling essentials, di ba? Tapos hanggang sa building your business, hanggang sa lifestyle academy. So kumbaga, guided na tayo guided na step by step. Yung tanging gawin na lang natin ay sundin yung mga tinuturo doon, tapos application. And every time na makakaranas tayo ng mga failures, mga pagkakamali, it's normal. Okay lang yun. Okay lang yun. Huwag mo lang ulitin. Kasi, always remember, it's part of the process. So, paki-chat na dyan, failure is part of the process. So, paki-chat dyan sa ating chat box para at least maitanim sa isip natin na lahat ng mga pagkakamali natin is only part of the process. Yan. So, sa lahat ng mga nagchat-chat, yayaman. Yan. Di ba? So, yun. Ang dami, ang dami. Yes. Yun. So, next. Next na tayo, ha? Ano yung next? Yun, di ba? Be a winner, not a whiner. Ano nga yung tawag sa atin lahat dito sa Team Genuine Academy, di ba? Yung tawag sa atin dito ay winners. Kasi nga, Team Genuine Academy tayo, kaya tayo winner. Pagpasok mo pa lang sa Team Genuine, winner ka na kaagad. Kahit nga nung kapapanganak mo pa lang, winner ka na kaagad. Kasi ilang million, ilang billion na tawag dito, ilang million, ilang billion na kasama mo na lumalangoy hanggang dun sa ng nanay nyo, di ba? Ikaw yung nauna, ikaw dun yung nakapasok. Kaya ka lumabas. So dun pa lang, winner ka na kaagad. So how much more na lumaki na tayo, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, meron na mga challenges. Bakit kaya nagiging winner tayo? Diba? So, always be a winner. Kasi, yung mga winners, ito yung mga taong, yun, unang-una, persistent. Yung mga persistent, nagiging winner. Yung mga winner ay persistent. Okay? Na kahit anong mga adversities, kahit anong mga challenges, kahit anong mga pagsubok, naranasan nila sa buhay nila, hindi sila nagre-reklamo eh. Hinahanapan nila ng solusyon. Kung paano doon makakalabas doon sa sitwasyon na yun. Inaaral nila kung paano makakalabas doon sa sitwasyon na yun. Hindi sila nagrereklamo. Kaya kung mapapansin natin ngayon, di ba, nalalapit na yung eleksyon. Nagsisilabasan na yung mga, alam mo yun, reklamo sa gobyerno, reklamo doon, di ba? Naghahangad ng pagbabago na hindi man lang mabago-bago yung sarili. Always remember, yung pagbabago magsisimula sa atin, hindi sa ibang tao, hindi sa nanay, hindi sa mga magulang natin, hindi sa pamilya, hindi sa gobyerno, hindi magsisimula sa atin. So always be a winner. Kasi kung napapansin natin, kung na-observe natin, di ba?
yung mga mahilig magreklamo sa gobyerno, yung mahilig magkumpara ng sarili sa iba, di ba? Sila yung mga, alam mo yun yung mga buhay nila. Kumbaga, nagiging mahirap, mas nagiging mahirap pa nga eh. Bakit? Kasi hindi sila nagiging kontento sa mga bagay na kung anong meron sila. Tama ba? And at the same time, yun, nagiging reklamador sila. So always remember, lagi nating tatandaan, merong dalawang tao, merong dalawang tao, ito yung mga taong hindi masaya sa buhay nila. Unang-una, ito yung mga reklamador. Kasi, yun nga, di ba? And pangalawa, ito yung mga taong mahilig magkumpara ng sarili nila sa ibang tao. Kasi yung dalawang yun, hindi kasi sila nagiging kontento sa mga bagay na kung anong meron sila. So what if ganito yung gawin natin? Be a winner. Kung anong meron tayo, pasalamatan natin. Tapos, after natin magpasalamat, be resourceful. Magiging madiskarte tayo. Para na kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon, ay mas sasagana pa, mas dadami pa. Di ba? So, kayang-kaya natin yung gawin. Kaya nga winner tayo. Hindi naman namin kayo tinatawag na losers. Kasi kami lang yung winner. Tapos, di ba? Hindi. Lahat tayo winners. Pagpasok mo pa lang dito sa Team Genuine Academy, winner ka na kagad. Kasi alam namin ng mga coaches na yung pinagdaanan namin, kaya kami nagiging nagkakaroon ng resulta. Pagdadaanan niyo rin kasi eh. Kapag pinagtutuloy-tuloy niyo yan, aabot din kayo sa kung anong estado na mayroon kami ngayon. Di ba? So, alam kong kayang-kaya niyo yan. Kasi kung nakakaya namin, syempre, 100% kaya niyo rin yan. As long as pinagawa niyo ng patuloy-tuloy yung mga tinuturo sa Team Genuine Academy. Ganun kaganda yung sistema natin. Di ba? And lastly, ayan. Yan. So live with full of hope and gratefulness. So lagi nating tatandaan yan, and lagi nating tatandaan na ito yung pinaka-importante sa lahat. Magpapasalamat tayo sa lahat ng bagay na meron tayo. Na pagising pa lang natin sa umaga, kahit na, alam mo yon, ang hirap na ng sitwasyon, meron na namang Bombay mamaya. Magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Kahit sa kabila ng mga pandemic, buhay pa rin tayo. Okay? Magpasalamat din tayo dahil yan nga, na kahit na ang hirap na ng kumbaga, ang hirap na ng nagiging sitwasyon natin. Tapos, actually, sitwasyon lang yan eh. Na, lagi nga sinasabi sa atin ni Coach Carl na yung sitwasyon ay nakakadepende yan sa kung paano natin yan tingnan. Kung maganda yan or pangit. Ikaw yung makakapagsabi kung maganda or pangit yan. Kasi sitwasyon lang yan. Andyan pa rin yan kahit wala ka. Okay? So kaya, kahit sa kabila ng mga challenges na naranasan natin, andyan ka pa rin para magpatuloy, andyan ka pa rin para lumaban, di ba? Pasalamatan niyo yung mga sarili ninyo dahil yun nga, kahit na sa mga kabila ng mga pagsubok sa buhay ay andyan pa rin kayo nakangiti. Ito yung ginamit ko na picture dito. Kasi kung alam niyo lang kung ano yung mga challenges na pinagdadaanan namin, kung alam niyo lang, yan yung nasa likod ng mga ngiti na yun. Pero kahit na ganun yung sitwasyon, pero patuloy pa rin sa pagngiti, patuloy pa rin sa paglalaban, kasi alam namin, 100% sure na balang araw ay makakamit din namin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. Kaya bago ako magtapos, meron akong i-share sa inyo na
meron akong i-share sa inyo na isang quote. Ito. Persist no matter what, because quitting is not an option. Okay? Persist no matter what, because quitting is not an option. Hindi natin nagiging option yung pag-quit. Wala yan sa bokabularyo natin. Diba? Nabubulol na ulit. Diba? Kahit anong mangyari, magtuloy ka. Kahit na anong mangyari, magtuloy ka. Okay? Kasi tayo bilang tatak team genuine, hindi nagiging option natin yung pagsuko. Patuloy lang tayo kahit ano man yung mga mangyayari sa buhay natin. Diba? Kaya nga diba, meron tayong apat na commitment. Una, I'll try. Diba? Pangalawa, ito yung mga taong try ko lang kung kikita ako dito or hindi. Pangalawa, I'll do my best. Pero what if my best isn't good enough? Nakanta yun ha. Pangatlo, I'll do whatever it takes. Pero ito yung level 4 na commitment. Ito yung patay kung patay. Kahit ano mangyari, kaya nga sabi, ito yung naging commitment na, alam mo yun, magiging successful o mamatay na lang. Di ba? Kasi, wala, kumbaga hindi natin nagiging option yung sumuko. Kaya persist no matter what. Because quitting is not an option. Okay? So, nagigets ba, winners? Ayan. So, meron ba mga natutunan, winners? Meron ba mga natutunan? So, ngayon, sige, mag-ano muna ako, mag-entertain muna ako kahit ilang questions lang bago tayo magtapos. Kasi time check, it's 10. Yan, 10:06 na pala. So, kahit ilang questions lang na kailangan sagutin. Ayun, galing kay Emmanuel. Pablo Emmanuel, Coach, ilang years na po kayo sa Team Genuine and ano po yung ginawa niyong strategy sa pag-online selling? So actually, nag-start ako dito sa Team Genuine last June 15, 2020, last year, nung kasagsagan ng pandemic. Kasi yun na yung yung mga time na walang-wala na talaga ako eh. And, yun na yung mga time na naghihirap na ako. Diba? So, kung ano yung strategy, andun na yung sa Team Genuine Academy tinuturo. So, actually wala naman kaming ginawa na any skills or ano ba tawag doon? Wala kaming sekreto na wala din na hindi natin makikita sa Team Genuine Academy. Lahat nandun pa rin yung ginagawa namin eh. Kumbaga sa pagiging pagtuloy-tuloy natin, doon natin ma-improve yung sarili natin hanggang sa ma-discover natin na makakagawa tayo ng ibang strategy, ng ibang bagay. Pero bilang kung nagsisimula ka pa lang, gawin mo ng tuloy-tuloy kung ano yung tinuturo sa Team Genuine Academy kasi naibigay na lahat doon. Okay? So, yun. I hope nasagutan ko yun, bro. Sino yan? Bro Manuel. So, next. So, meron pa bang ibang katanungan? Yun. So, galing kay Mary Nicole Sunga. Yun. Paano niyo po nakilala ang Team Genuine? Ayun, so magandang tanong to kasi yun nga, nakilala ko si Team Genuine Academy through YouTube at our Facebook. Kasi, yun nga, di ba, nagkwento ko sa inyo na meron akong business before na nalugi ako for how many 100,000 pesos. Kasi nga, yung tinuturo sa amin doon ay kung paano magwaldas ng pera eh. Hindi kung paano kumita ng pera. Kaya nung nakita ko si Coach Carl, alam mo yun, yung parang yung parang nanilim yung paningin ko. Kasi bakit hindi ito tinuturo doon sa amin. So doon ko nakilala si Team Genuine.
Kaya actually nung lumipat ako sa Team Genuine, so yun, umiyak ka ba nun Coach Angeli? Hindi ba? Oo. So, parang ayaw ko pang bitawan yung ano kasi nandun si Coach Angeli. Pero hindi eh, pangarap o girlfriend. Gano'n na yung nagiging option ko na din. So siyempre pinili pa rin kung ano yung gusto sa buhay. So kahit gusto ko siya, pero kailangan pa rin yung kung ano yung gusto ko kung ano yung sarili kong gusto. Which is yun nga, yung umasenso sa buhay. Ayan. So I hope nasagutan ko to, Sis Mary. Next, galing kay Sis Erlyn, ano po yung pinaka-struggle niyo Coach bago kayo naging successful as coach? Ayun. Ano ba yung pinaka-struggle? So, siguro yun na nga yung naging struggle ko nun. Alam mo yun, yung parang walang-wala na talaga or yung lahat ng savings ko simot na talaga. Na actually hindi ko lang yung savings ng lahat ng pamilya ko yun. So nagalaw ko na. Tapos alam mo yun, syempre nagbo-boarding house ako. Tapos hindi ko alam kung meron pero meron pa akong ibabayad na renta pagka susunod na buwan. So, dito na ako kumakain dito sa bahay ni Coach Angeli. Hanggang sa dumating yung point na, actually naikwento ko na to, na nagpa-adapt ako dun sa mga madre, sa kumbento nila, di ba? Kasi nga, walang-wala na talaga eh. So, yun, doon ako tumira sa kumbento ng mga madre for how many months. Pero patuloy pa rin dito sa ginagawa nating business. Patuloy pa rin sa pag-a-apply sa kung ano yung mga natutunan. Hanggang yun, nung June, so nakalipat na ulit ako dito malapit kina Coach Angeli. Kasi afford ko na magbayad ng renta eh. Every month. So hindi na katulad ng dati na walang-wala. Tapos dati kumakain ako ng 1 beses, 2 beses. Tapos naalala ko pa ngayon, kasi yung kinuha kong package yung tawag dito yung weight management. So puro coffee at milk tea. So merong mga time, actually ako lang yung nakakaubos eh. Kasi that time hindi talaga ako marunong magbenta kasi kakasimula ko pa lang. So yung ginagawa ko noon, kapag gutom ako, wala akong makakain, yun yung iniinom ko para hindi ko maranasan yung gutom. Kasi 'di ba nakakawala ng gutom yung AM Fit. Kaya doon ko na prove na effective yung product natin. 'Di ba? Ayun. So joke lang yun ha. So doon ko na kailangan talaga natin kailangan talaga natin na magiging persistent. Kung alam natin kung saan tayo patungo. Okay? So yun. Effective ng AM Fit eh. So siguro last question na lang bago tayo magtapos. So Coach, bakit Team Genuine po ang napili mo? Just in case lang po na may mga ibang opportunity kayo na nakita before. Thank you. Yun. So maraming salamat sa tanong na to, Sis Charlene. Alam nyo, before ako mag-Team Genuine, siguro mga more than 10 companies yung nasalihan ko. Yung iba pa nga, alam mo yun, yung papatuhain ka ng 15 accounts. Tapos after nun, wala na. Yung iba, sasabihin, tutulungan ka talaga. Once na pumasok ka dito, tutulungan kita. Tapos pagpasok mo, wala na. Tapos meron namang isa na pinasukan ko. Alam mo yon, ang dami mong tanong kasi bago ka pa lang. Pero, yung nangyari, nalulumot yung tanong mo dun sa GC. Kasi walang tawag dito, walang pumapansin dun sa mga concerns. Tapos ang dami ko mga nagiging negative experiences. So hanggang sa yun nga, nakita ko yung Team Genuine. Ibang-iba kasi talaga yung Team Genuine. Di ba? Ibang-iba kasi, kumbaga, napili ko yung Team Genuine dahil yung kultura ng Team Genuine ay naayon dun sa kung ano yung pinaniniwalaan ko.
Di ba? So, that's the reason why na naging genuine ako. And dahil sa persistence, dahil sa pagtuloy-tuloy lang na paggawa ng business, ay na-achieve natin kung ano yung yun, mga achievements natin. So actually, hindi ko pa naman ma-considered as successful, di ba? Kasi pag sinabi natin success, is a 4 level ng business natin eh. Di ba? Meron tayong meron tayong 4 levels doon. So yung success is, third level pala yun, third level. So, yung una is survival. Pangalawa is stability. Di ba? Then success, tapos significance. So siguro ma-consider ko pala ngayon bilang patungo dun sa level 2 pa lang. Okay? So ang dami pang oras, pero yun nga, persist no matter what because quitting is not an option. Pero kasi para sa akin, alam mo yun, kaka-26 ko na, wala na akong time mag-quit. Tapos ayaw ko na magsimula ulit sa di ba? So kung inumpisahan na natin, tapusin mo na. Okay? So, yun. And siguro yun lang yung yung tanong na yung mga iba na mga hindi ko nasagot. So, pwede niyo naman ako i-message sa personal account ko. And yun, meron akong i-assignment sa inyo. Okay? Yung assignment natin, yung assignment natin after this OGC natin. So, pwede kayong mag-post ng kahit 1 to 2 sentences lang. Ano yung mga natututunan natin dito sa OGC na to. Okay? And always remember, yung, di ba, kung nakaabot ng kanta kanina, yung tuloy-tuloy lang. Actually, yun lang yung pinapakinggan ko dati. Actually, hanggang ngayon naman. Pero dati talagang araw-araw, gabi hanggang sa pagtulog, ganun lang yung piniplay ko. Kahit na nakakasawa na, pero hindi. Tuloy pa rin. Kasi, kumbaga, pinapagana natin yung subconscious natin eh. Na kahit anong mangyari, tuloy lang. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Na-memorize ko na yun. Di ba? Para na every time na makakaranas tayo ng challenges, yun agad yung maiisip natin. Hindi, tuloy-tuloy lang. Alright? So I think tapos tayo sa ating OGC and picture-picture na tayo. Yeah, so I hope meron tayong mga natutunan dito sa ating session ngayong gabi. So medyo late na tayo and actually meron tayong curfew. Yun. Sige. So labas-labas na yung mga nakatago sa camera. So syempre para maipakita naman yung mga nagsisinggandahan at nagsisigwapuhan nating mga winners. Yan. Ayan. So meron lang tayong ang dami natin. So meron tayong 212 participants. So congratulations sa lahat ng mga nag-attend and magpasalamat tayo dahil yun nga, nakalamang ulit tayo sa lahat ng mga hindi umattend ngayon. Alright? Ayan, so sige, Coach Angeli, dito ka sa kabila. Yan. So, signature post natin. Ito, para sa mga bago, ito yung magiging signature post natin. Ayan. So, 1, 2, 3, smile. So, next. Ayan. So, 1, 2, 3, smile. Next, third batch. Yan. Alright, so signature pose, 1, 2, 3, smile. Next. Ayan. So 1, 2, 3, smile. Next. Dami. 1, 2, 3, smile. Next. Siyam pala na take to. Okay. So 1, 2, 3, smile. Next, wala na mga tao. Sige, picture na lang natin. Ayan. Para makita din nila yung mga pangalan nila. Sige, smile. Okay. Ayun, yung mga picture, smile. Ayan. Alright, so congrats winners sa lahat ng mga nakapag-attend ngayon. And make sure, apply agad ang lahat ng mga natutunan natin. Alright, so good night, God bless, and
Ingat lagi. Bye-bye!